Nanatiling nakalutang sa ere ang buong party sa ibabaw ng kumikislap na subterranean ocean habang patuloy na gumagalaw ang napakalaking anino sa ilalim ng mga alon. Biglang nag-activate ang analytical magic ni May. Isang glowing arcane monocle ang lumitaw sa ibabaw ng kanyang kanang mata habang mabilis niyang iniskan ang dambuhalang nilalang sa ibaba. Dumaloy ang iba't ibang magical reading sa kanyang paningin habang sinusuri niya ang target. It is known as a giant blue whale, kalmado niyang ulat sa grupo habang binabasa ang impormasyong nakalap ng kanyang analysis magic. Sandali siyang tumigil habang nag-stabilize ang numerical data sa kanyang paningin. Its level is 3,000. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Lord Light habang muling tumingin sa napakalaking silhouette sa ilalim ng dagat. Agad na nagsimulang magkumpara ang kanyang isip sa mga kalaban na nakaharap na nila noon. It's weaker than Orochi, the final boss of the Abyss. But it around the level of Hardy of the White Knights. Kahit alam niyang hindi ito ang pinakamalakas na kalaban na kanilang nakaharap, hindi pa rin niya maiwasang mamangha sa laki at presensya ng nilalang. Just how powerful was the ancients' technology? Tahimik niyang tanong sa sarili. If they could create a gigantic fish monster like this? Patuloy na umiikot ang isip ni Lord Light habang nakatingin sa dambuhalang nilalang na dumadausdos sa ilalim ng dagat. And if their technology was this advanced, why did the past civilization fall into ruin? Tahimik niyang pinag-isipan ang tanong na iyon. Sa bawat defense mechanism na kanilang natatagpuan, lalo lamang nagiging misteryoso ang pagbagsak ng sinaunang sibilisasyong minsang naghari sa lugar na ito. Kung nagawa nilang lumikha ng mga stone golem, automated guardians, at maging isang napakalaking mechanical leviathan na tulad nito, ano ang maaaring sumire sa kanila? Ngunit bago pa niya maituloy ang malalim na pagninilay na iyon, biglang nagbago ang sitwasyon. Sa ilalim ng sunlit at bumubulang tubig, dahan-daang ibinuka ng giant blue whale ang napakalaki nitong panga. Kasabay nito ay umalingaw-ngaw ang isang mababa ngunit nakakayanig na ugong. Ang vibration ay umabot maging sa hangin, tila senyales ng isa na namang mapaminsalang pag-atake na paparating mula sa kailaliman. Agad na naningkit ang mga mata ni Lord Light. Here it comes, babala niya habang nararamdaman ang muling pag-ipon ng enerhiya mula sa halimaw sa ibaba. Mabilis siyang lumingon sa kanyang mga kasama at nagbigay ng agarang utos. May and Jack, please guard the dwarves. Wala ni isa sa kanyang vanguard ang nag-atubili. Tumayo si May sa harapan ng mga nag-aalalang Dwarven elders, nananatiling kalmado kahit sa gitna ng panganib. Yes, Lord Light, maayos niyang tugon habang naghahanda ng depensa. Sa kanyang tabi, mahigpit na ikinuyom ni Jack ang kanyang armored fist. Kumislap ang kanyang dragon-like iron plate sa ilalim ng liwanag habang humakbang siya pasulong upang harapin ang paparating na banta. On it, sigaw niya ng buong tapang. Sa isang iglap, nabuo ang defensive formation ng grupo. Ang subterranean sea ay tila nabiyak sa tindi ng kapangyarihang sumabog mula sa kailaliman. Sa isang nakakabinging bomb, bumasag sa ocean surface ang napakalaking nguso ng giant blue whale, umangat ng patayo na parang isang lumulutang na isla. Kasabay nito ay nahila pa itaas ang napakalawak na pader ng nagngangalit na sea foam at sinaunang agos ng dagat na tila buong karagatan mismo ang umangat upang salakayin sila. Ngunit bago pa tuluyang makaahon ang dambuhalang nilalang, muling sumabog ang ibabaw ng dagat sa isang walang tigil na barrage. Sunod-sunod na sonic shockwaves ang humagupit sa himpapawid at tubig, binabasag ang hangin habang nagtataas ng matotiyog na pader ng high-pressure mist. Ang nagngangalit na ambon ay bumuho sa buong battlefield na parang isang bagyong ipinanganak mula sa kailaliman ng dagat. Ang kalangitan ay napuno ng rumaragasang hangin at kumukulong hamog dagat. Ngunit sa gitna ng aerial storm na iyon, isang tao ang nanatiling hindi natinag. Si Suzu. Naging matalim ang kanyang titig. Sa kanyang mga mata ay nag-aalab ang matinding konsentrasyon at combat focus. Mahigpit niyang hinawakan ang hilt ng kanyang sandata habang inaayos ang kanyang posisyon sa hangin. Ang kanyang katawan ay bahagyang yumuko, handang kumilos anumang oras. Ang skyward barrage ay tumama ng may napakalakas na puwersa. Mula sa iisang punto sa himpapawid, isang walang humpay na ulan ng mga impact ang bumagsak sa ibabaw ng dagat. Bawat tama ay nagdulot ng pagsabog ng tubig at foam hanggang sa mabuo ang isang napakalaking hugis crescent na pader ng nagngangalit na puting alon. Ang tindi ng pag-atake ay lumikha ng brutal na concussive wave na kumalat sa buong subterranean sea. Ang mga alon ay nagngalit at nagbanggaan habang ang mga ripples ay rumaragasa sa iba't ibang direksyon na parang lindol na dumaan sa karagatan. Sa ibaba ng kaguluhan, si Suzu ay nanatiling kalmado. Lumulutang siya sa gitna ng bumabagsak na sea spray, tila hindi naaapektuhan ng rumaragasang hangin at tubig sa paligid. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling seryoso at kontrolado, walang kahit katiting na pag-aalinlangan sa kanyang mga galaw.
Habang ang iba ay nakatuon sa malawakang pagkawasak na dulot ng barrage, si Suzo ay nakapirmi ang tingin sa kanyang target. Sinusubaybayan niya ang bawat galaw nito. Sa ilalim ng nagngangalit na foam at kumukulong tubig, mabigat na gumalaw ang napakalaking ulo ng giant blue whale. Sa pagitan ng mga bula at rumaragasang agos, muling kumislap ang kumpol ng mga glowing eyes nito. Sa malayo, muling bumangon ang giant blue whale mula sa kailaliman. Kasabay ng paglitaw nito ay ang isa na namang mabigat at umaalingaw na ugong. Tahimik na pinagmasdan nito ni Lord Light. Ngunit wala na ang paghanga at pagkamanghang nasa kanyang mga mata kanina. Napalitan na iyon ng malamig na determinasyon. Ang ekspresyon niya ay naging matigas at seryoso, ang anyo ng isang leader na handang gumawa ng desisyon kapag may banta sa kanyang mga kasama. "I'd wanted to show you to Yumi and everyone else in the abyss if I got the chance," sabi niya habang nakatingin sa Leviathan. "But if you're attacking us, it's a different story." Para sa kanya, isa sana itong kahangahangang nilalang na nais niyang ipakita sa iba. Isa itong patunay ng misteryosong teknolohiya at ekosistem ng sinaunang mundo. Ngunit sa sandaling piliin itong maging kaaway, nawawala ang lahat ng sentimental na halaga nito. Nanatiling kalmado si Lord Light habang nakalutang sa ere. Pagkatapos ay tinalikuran niya ang dambuhalang balyina at tumingin sa kanyang elite vanguard. Ang kanyang tingin ay dumaan kina Mera at Suzo. Dalawang mandirigmang maaasahan sa oras ng labanan. "Mera, Suzo, you can take care of it, right?" Walang pag-aalinlangan sa kanyang tono. Hindi iyon tanong ng isang taong nagdududa. Isa itong kumpirmasyon mula sa isang leader na lubos na nagtitiwala sa kakayahan ng kanyang mga kasama. Agad na humakbang pasulong si Mera, may nakakatakot na sharp-toothed grin sa kanyang mukha. Isang mababa at halos predatory na tawa ang kumawala mula sa kanya habang nakatitig sa dambuhalang Leviathan sa malayo. "Please leave it to us, my lord," masigla niyang tugon, na para bang hindi isang level 3000 na halimaw ang nasa harapan nila kundi isang simpleng target lamang. Sa kanyang tabi, mahinahong inilipat ni Suzo ang kanyang napakalaking sandata sa balikat. Ang kanyang mga mata ay puno ng seryosong determinasyon habang nakatingin sa giant blue whale. "Who does this fish think it is, getting in our way?" diretsahan niyang sabi. Bahagya niyang hinigpitan ng hawak sa kanyang armas. "We'll send it to the bottom of the ocean post-haste." Habang ang iba ay naghahanda para sa laban, nanatili ang sadistikong ngiti ni Mera. Ngunit sa kabila ng kanyang excitement, malinaw na pinag-iisipan niya ang pinakamahusay na paraan para patayin ang kanilang target. "Sorry, but buy me a little time, please. It's probably gonna take me a bit to make a chimera that can go underwater." Agad na naintindihan ni Suzo ang ibig sabihin nito. Bahagya siyang tumango bago ihanda ang kanyang kagamitan. Walang sinayang na oras si Suzo. Habang naiwan si Mera sa himpapawid upang makapag-concentrate sa paglikha ng underwater chimera, agad na sumugod si Suzo pababa patungo sa karagatan. Sa loob lamang ng ilang segundo, narating niya ang isang tactical position ilang metro sa ibabaw ng tubig. Pagdating doon, agad niyang inihanda ang kanyang artillery system. Isang matalim at mekanikal na tunog ang umalingaw-ngaw habang ina-activate niya ang kanyang mga armas. Kasunod nito ay ang walang awang bombardment. Sunod-sunod na projectiles ang ramagasa mula sa kanyang posisyon, bumabagsak sa karagatan na parang isang ulan ng bakal. Ang bawat impact ay nagpapasabog ng napakalalaking haligi ng tubig at foam hanggang sa mabuo ang isang marahas na pader ng kumukulong puting alon. Ang buong target zone ay natabunan ng pagsabog at rumaragasang tubig. Ngunit sa kabila ng tindi ng suppression fire, hindi basta-basta nahuli ang giant blue whale. Sa ilalim ng dagat, ang napakalaking silhouette nito ay patuloy na gumagalaw sa pagitan ng malalalim na agos, dumadaos-dos ng may nakakagulat na bilis para sa isang nilalang na ganoon kalaki. Tahimik na sinusubaybayan ni Suzo ang bawat galaw nito. "Looks like that thing can swim pretty fast," kalmado niyang obserbasyon. Sa kabila ng laki nito, malinaw na hindi mabagal ang halimaw. Sa katunayan, tila ginagamit nito ang buong karagatan bilang sarili nitong teritoryo, mabilis na umiikot at umiiwas sa mga pag-atake sa ilalim ng nagngangalit na tubig. Napatunayang tama ang tactical assessment ni Suzo. Kahit na gumagalaw ang giant blue whale sa napakabilis na bilis sa ilalim ng dagat, patuloy pa ring tumatama ang kanyang barrage sa target. Ang walang tigil na mga projectile ay bumabaon sa makapal na tubig, tumatagos sa mga agos at alon bago direktang tumama sa likod at buntot ng Leviathan. Sa ilalim ng dagat, sunod-sunod na sumabog ang mga bula at impact flashes habang patuloy na tinatamaan ang dambuhalang nilalang. "But all our bullets hit their mark," kumpiyansang sabi ni Suzo habang pinagmamasdan ang resulta ng kanyang pag-atake. Nanatili siyang nakalutang ng matatag sa ibabaw ng tubig, kalmado at kontrolado ang bawat galaw. "We wouldn't miss just cause it's underwater."
Ngunit sa mismong sandaling iyon, may nagbago. Sa paligid niya, nagsimulang kumulo ang karagatan. Paunti-unti itong lumakas hanggang sa maging isang marahas na pagyanig ng tubig. Agad na napansin ni Suzo ang pagbabago. Hindi lamang tinatanggap ng giant blue whale ang pinsala. May ginagawa ito. Isang napakalaking pader ng high-pressure water ang biglang sumabog mula sa dagat sa harapan niya. Parang isang gumigising na tsunami, mabilis itong lumawak at yumuko sa ere, bumubuo ng isang dambuhalang arko ng rumaragasang tubig na tila balak siyang lamunin ng buo. Ang anino ng higanteng alon ay bumalot kay Suzo. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata habang agad na nag-activate ang kanyang battle instincts. Cheeky things counter-attacking. Mahigpit niyang hinawakan ng kanyang sandata habang mabilis na naghahanda para sa impact. Hindi binigyan ni Suzo ng kahit isang sandali ng pahinga ang mekanikal na Leviathan. Habang mabilis siyang nagmamaniobra sa ere upang iwasan ang rumaragasang counter-attack, agad naman siyang naglunsad ng mas mabigat pang opens iba. Partner hit it with more, malakas niyang sigaw, hinihingi ang buong destructive power ng kanyang mechanical artillery. Kagad na tumugon ang kanyang armas. Sunod-sunod na sumabog ang nakakasilaw na muzzle flashes habang isang napakalaking barrage ng specialized harpoon projectiles ang pinakawalan pababa. Ang dami ng mga projectile ay tila bumuo ng isang malawak na grid ng pagkawasak sa himpapawid. Mula sa itaas, para itong bakal na lambat na bumabalot sa buong target area, walang iniiwang puwang para makatakas ang kalaban. Bumagsak ang mga harpoon sa karagatan ng may nakakatakot na puwersa. Sa ilalim ng dagat, ang tactical strike ay tumama ng may halos perpektong precision. Isa-isang tumagos ang mga projectile sa mabibigat na agos bago bumaon sa likod at buntot ng giant blue whale. Kasunod nito ay ang sunod-sunod na pagsabog ng mga bula at underwater impact flashes na nagliwanag sa madilim na kailaliman. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang laban, nagsimulang mahirapan ang sinaunang defense monster. Ang kumpol ng mga mechanical eyes nito ay muling kumislap sa ilalim ng tubig, naglalagablab ang mapulang liwanag habang pilit nitong nilalabanan ang walang tigil na pressure ng opens iba. Mula sa kailaliman ay umalingaw-ngaw ang isang mababa at galit na ugong. Sa kabila ng walang tigil na bombardment, ipinakita ng mechanical Leviathan ang nakakatakot nitong resilience. Muli itong sumulpot mula sa ilalim ng dagat, binabasag ang ibabaw ng tubig habang umalingaw-ngaw ang isang mababa ngunit napakalakas na ugong. Kasabay nito, bamuka ang napakalaking panga ng giant blue whale. Mula roon ay sumabog ang isang dambuhalang vortex ng high-pressure water. Ang rumaragasang tubig ay umikot na parang isang likidong bagyo, bumubuo ng napakalawak na pader ng alon na nagngangalit habang sumusuyod sa buong karagatan. Ang laki nito ay sapat upang durugin ang anumang nasa daraanan nito. Ngunit bago pa man makalapit ang naglalakihang tidal wave, agad nang kumilos si Suzo. Sa isang mabilis at eksaktong maneuver, mabilis niyang itinulak ang sarili paatras sa ere. Patuloy siyang nag-glide ilang metro sa ibabaw ng nagngangalit na tubig habang pinagmamasdan ang pagdaan ng dambuhalang alon sa ibaba niya. Pagkatapos ay muli niyang ibinalik ang tingin sa giant blue whale. Bahagyang umirap si Suzo, may kaunting inis sa kanyang mukha. Habang nakatingin sa target, mabilis na inayos ng kanyang mga daliri ang settings ng kanyang artillery system. Oh, geez, bulong niya. Sa kabila ng napakalakas na pag-atake ng Leviathan, tila hindi siya natatakot o nababahala. Mas mukhang naiirita pa siya kaysa kinakabahan. It's pretty tough, huh? Sa ilalim ng kanyang kalmadong tono ay naroon ang pagkilala sa tibay ng kalaban. Halatang naiirita pa rin, napabuntong hininga siya at paulit-ulit na napapapout habang mabilis ang galaw ng kanyang mga daliri sa kanyang weapon controls. Eksaktong, mekanikal ang bawat pag-aayos niya, parang ang isip niya ay sabay na naglalatag ng bagong strategy habang patuloy ang labanan. And since its body is so huge, mahinahon niyang pag-aanalisa habang minamapa ang limitasyon ng kanilang kasalukuyang arsenal. If we want to inflict status effects on it, we'll have to hit it with more magic bullets. Sandali siyang sumulyap kung saan naroroon si Mera. Bahagyang lumambat ang kanyang ekspresyon. At least, nabay namin ang time niya. Well, we bought Mera some time, at least. Mula sa tabi ni Suzo, isang boses ang umalingaw-ngaw sa buong subterranean sea. Sorry for the wait, giant fish, sambit ni Mera. Ang tono nito ay may halong saya at mapanganib na excitement, isang malinaw na senyales na ang susunod na yugto ng laban ay handa nang magsimula. Ang kanyang ekspresyon ay hindi maitago, isang malapad, matalim, at nakakatakot na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mukha, puno ng sadistic delight habang pinagmamasdan ang labanan sa ibaba. Sa ilalim ng kanyang kontrol, lumutang ang bagong likhang sandata niya. Isang nakakatakot na chimera.
Isang dambuhalang killer whale na may sleek ngunit predatory na anyo, may nakabaong razor-sharp glowing purple horn sa dulo ng nguso nito, at pares ng nagliliyab na pulang mga mata na malinaw na nakaprogram para mangaso at pumatay. Ang presensya pa lang nito ay sapat na para magbago ang pressure sa buong battlefield. Mabagal na ibinaba ni Mera ang kanyang tingin sa giant blue whale na nananatiling nakatago sa gumagalaw na alon. Ang kanyang boses ay puno ng malamig at mapanganib na kumpiyansa. I've finished preparing a chimera that'll be perfect for you. Walang sinayang na sandali si Mera. Ang kanyang mga mata ay naningkit, naging matalim at predatory ang tingin habang tuluyang inilabas ang kanyang bagong likhang chimera. Get it, orca, mariin niyang utos. Sa isang vertical na dive, ang horned killer whale chimera ay bumagsak mula sa himpapawid at tumama sa ibabaw ng karagatan. Pagkalubog pa lamang nito, agad na nagbago ang galaw ng nilalang. Sa ilalim ng tubig, ang orca chimera ay kumilos na parang bala. Walang pag-aalinlangan, mabilis itong humiwa sa madilim na kailaliman, iniwan ng isang mahabang trail ng nagngangalit na mga bula habang diretso itong sumisibad patungo sa target. Sa kailaliman ng karagatan, ang giant blue whale ay bahagyang tumigil. Ang orca chimera, mabilis, direkta, may hangaring pumatay. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang labanan, ang dalawang apex level na nilalang sa ilalim ng dagat ay nasa iisang collision path na walang anumang puwang para sa pag-iwas. Ang underwater battle ay tuluyang umabot sa isang marahas na crescendo. Diretso sa danger zone, sumisibad ang horn chimera ni Mera nang walang pag-aalinlangan. Ang razor-sharp na sungay ng orca ay tumama ng malalim sa katawan ng giant blue whale. Ang impact ay hindi lang basta tama, ito ay isang napakalaking kinetic shock na nagbasag sa agos ng tubig, naglabas ng isang matalim na wave ng compressed current sa ilalim ng dagat. Sa loob ng ilang segundo, nagbago ang buong estado ng battlefield. Ang napakalaking mechanical leviathan ay napilitan mag-react. Sa bigat at lakas ng pag-atake, bigla itong bumigay. Ang dambuhalang katawan nito ay sapilitang umangat pataas mula sa kailaliman. Sumabog ito palabas ng karagatan, bumuo ng isang napakalaking plume ng tubig at foam habang ang buong anyo nito ay umaarangkada paitaas, arko ang galaw na parang sinubukang ilabas ang kalaban na nakakapit pa rin sa tagiliran nito. Ngunit ang orca chimera ay nanatiling nakabaon, mahigpit, walang bitaw, parang buhay na sandata na walang intensyong umatras. Mula sa malapit na vantage point, si Suzo ay agad na nakasubaybay sa biglaang pag-angat ng Leviathan. Itinutok niya ang kanyang sandata, ang kanyang mga mata ay nakatuon ng matalim sa eksena. Sakto ang sandali ng pagbukas ng pagkakataon. Sa pag-angat ng giant blue whale mula sa tubig, agad itong naging exposed sa kalangitan, isang bukas na target na hindi na protektado ng malalalim na agos. Agad na kumilos si Suzo. There, sigaw niya habang tinututukan ng napakalaking target. We got plenty of bullets for you right here. Kasunod noon, bumagsak mula sa himpapawid ang isang nakakasilaw na ulan ng specialized projectiles. Sunod-sunod na impact ang tumama sa katawan ng Leviathan habang ito'y nakalutang sa ere, nagiging isang crescent ng puro destruction. Ang mga projectiles ay humihiwa sa hangin at dumudurog sa makapal na water-coated armor ng halimaw, pinipilit itong umatras habang nasa pinaka-vulnerable nitong estado. Dahil sa pinsalang natamo ng giant whale, bumagsak ito pabalik sa subterranean sea. Sa gitna ng nagngangalit na tubig, si Mera ay nakalutang, ang kanyang buhok at dark energy cape ay sumasabay sa hangin. At pagkatapos, isang sharp, menacing na tawa ang kumawala mula sa kanya. Hindi niya inaalis ang tingin sa target kahit isang segundo. Don't go thinking you can get away from us. Isang utos yon, direkta sa kanyang chimera. Sa ilalim ng dagat, ang orca ay muling kumilos, inatake ang giant blue whale habang patuloy itong ibinabalik sa ibabaw ng karagatan. Patuloy ang walang tigil na bombardment habang ang giant blue whale ay pilit na lumalaban sa gilid ng ocean surface. Isang grid ng projectile lines ang sunod-sunod na bumagsak mula sa kalangitan. Ang bawat impact ay nagdudulot ng malalaking pagsabog ng tubig at usok, bumabalot sa ulo ng Leviathan na parang isang nagngangalit na storm of destruction. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may ibang bagay na nagsisimulang lumitaw. Sa lower panel ng labanan, unti-unting nabubuo ang tunay na larawan ng estratehiya. Si Suzu, habang patuloy na nakafocus sa target, ay dahan-daang ngumiti, isang maliit ngunit kumpiyansang ngiti. Tahimik siyang natawa habang pinagmamasdan ang epekto ng kanyang mga bala. They're finally working, mahinahon niyang sabi, halos parang nakumpirma na ang isang matagal ng kalkulasyon. Sa ilalim ng dagat, ang giant blue whale ay nagsisimula ng mag-collapse mula sa loob. Sa paligid nito, lumitaw ang mga lumulutang na interface ng sirang sistema, parang digital na patunay ng pagbagsak ng isang lumang makina. Deadly Poison Darkness.
Ang mga status effect ay kumalat sa buong sistema nito, binabasag hindi lang ang katawan kundi pati ang internal defense matrix na matagal nang pinananatili ng sinaunang teknolohiya. Patuloy ang coordinated onslaught na humahampas sa karagatan. Isang walang tigil na crossfire ng projectiles ang bumabagsak sa ibabaw ng tubig. Bawat impact ay nagdudulot ng napakalalaking pagsabog ng frothing white spray, habang si Lord Light ay nananatiling nakalutang sa himpapawid, kalmado ngunit alerto, maingat na sinusuri ang patuloy na pagkasira ng kalaban sa ilalim. Ngunit sa isang iglap, ang buong battlefield ay nagbago ng direksyon. Mula sa likuran ni Lord Light, isang biglaang sigaw ang palm unit sa ingay ng labanan. "My Lord! Look! Look!" Isang kasama niya ang nagkakandarapang tumuro sa malawak na karagatan, ang mukha ay puno ng gulat at pag-aalala. Napalingon si Lord Light. Sa unang tingin, tila normal pa rin ang dagat. Ngunit sa sumunod na sandali, sumabog ang tubig sa maraming lugar ng sabay-sabay. Isang napakalaking swarm ng mga nilalang ang biglang umangat mula sa karagatan. "The fish are flying at us," sigaw ni Nazuna habang ang kanyang tinuturo ay puno ng panik. Tinitigan ni Lord Light ang paparating na swarm at agad na nag-click sa kanyang analytical mind ang koneksyon. "It's the school of little fish we saw first," mahinahon niyang obserbasyon habang pinagmamasdan ang gumagalaw na mga nilalang sa ibaba. Sa kanyang tabi, biglang nagliwanag ang mga mata ni Nazuna. "How interesting," masigla nitong reaksyon, halatang mas curious kaysa natatakot. "So, they're monsters like the big one?" tanong ni Light ng may kalmadong interes, parang sinusuri lang ang isang bagong classification ng species. Ang maliliit na lumilipad na isda ay rumaragasang sumasalakay sa ere. Casual na ini-swipe lang ni May ang mga ito palayo gamit ang kanyang strings. Samantala, si Jack ay nananatiling nakatayo ng walang emosyon, hinahayaan ng mga stray fish na tumama sa kanyang armor. Sa likuran nila, ang tatlong dwarf-like companions ay halo-halong reaksyon, isa ay tulalang panic, isa ay irritated, at isa ay parang hindi na alam kung dapat ba siyang matakot o matuwa. Sa mas malawak na view, malinaw na lumilitaw ang tunay na laki ng problema. Libo-libong isda ang bumubuo ng isang gumagalaw na madilim na ulap sa ibabaw ng karagatan. Parang buhay na bagyo, patuloy silang umiikot at sumusubok umakyat sa kalangitan, bumabalot sa buong battlefield ng isang chaotic swarm. Mula sa kanyang mataas na vantage point, mahinahong sinusubaybayan ni Lord Light ang galaw ng mga ito. "Only a few of them are making it up here," obserbasyon niya, walang bakas ng panik sa kanyang boses. "Looks like most can't fly this high." Patuloy ang aerial dominance ni Suzo habang hindi humihina ang kanyang suppression fire. Sunod-sunod na bumabagsak ang heavy artillery niya sa ibabaw ng karagatan, binabasag ang tubig sa ilalim na parang isang walang humpay na hammering storm. Sa kaliwang bahagi ng battlefield, kitang-kita ang brutal efficiency ng frontline. Si Mera, kasama ang kanyang horned orca Chimera, ay umiikot sa paligid ng giant blue whale, pinipilit itong mawala ng balanse at kontrol. Ang Chimera ay patuloy na kumakapit at humahampas habang si Suzo naman ay bumabagsak ng coordinated barrage mula sa itaas. Ang mechanical Leviathan, na kanina'y dominante, ay halatang unti-unting bomb ibigay sa coordinated pressure mula sa dalawang direksyon. Mula sa kanyang mataas na vantage point, tahimik na pinagmamasdan ni Lord Light ang muling pag-ikot ng pangunahing labanan. That stole my attention away for a moment. Sinusundan niya ang malalaking anyo sa ilalim ng tubig, ngayon ay malinaw na kontrolado ng kanyang vanguard ang sitwasyon. But it looks like the battle is almost over. Bahagyang lumambat ang kanyang ekspresyon. Ang giant blue whale ay hindi na gumagalaw ng maayos, ang dating malakas at coordinated na pag-atake nito ay nagiging erratic at fragmented na lamang. Mukhang nasa final phase na ng kanilang engagement. Ngunit bago pa tuluyang makapag-relax ang sitwasyon, may nagbago. Isang kakaibang pakiramdam ang biglang bumalot sa battlefield. Parang biglang nag-shift ang hangin. Parang may bagong presensya na pumasok sa equation. Nanigas sandali si Lord Light. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata habang may na-detect ang kanyang analytical senses na hindi tumutugma sa anumang nakikita nila kanina. Mahina niyang sambit habang unti-unting nababasag ang kanyang calm composure. Bigla na lang nagbago ang buong ilalim ng karagatan. Ang ocean floor ay nagsimulang mag-warp ng may nakakatakot na magnitude, parang ang mismong dagat ay nawawala ng natural na anyo nito. Isang napakalaking, smooth na mound ng tubig ang dahan-daang umangat mula sa kailaliman. Ang mound ay patuloy na lumobo hanggang sa maging isang gargantuan dome na sumasakop sa malawak na bahagi ng karagatan, napakalaki na kahit sina Lord Light, Suzo, at Mera ay nagmumukhang maliliit na tuldok sa ibabaw nito. Sa taas ng himpapawid, biglang nagbago ang atmosphere. Ang dating sigurado at kontroladong labanan ay napalitan ng biglang tensyon. Si Mera ay napahinto.
Ang kanyang sadistic grin ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang tahimik at matalim na ekspresyon, isang bihirang sandali ng alertness na hindi na niya itinatago. Sa kabilang banda, si Suzo ay tuluyang huminto sa kanyang combat stance. Nanatili siyang nakatitig sa dagat, blanka ang ekspresyon habang sinusubukan ng kanyang utak na i-process ang biglaang pagbabago sa battlefield. Ang karagatan mismo ay parang bumibiyak. At pagkatapos, lumabas ang sagot. Ang tubig ay biglang sumabog pataas. Isang napakalakas na eruption ng Yumanig sa buong subterranean sea habang mula sa kailaliman ay unti-unting umaangat ang isang bagong uri ng banta. Napakalalaking, twisting tentacles ang sumabog mula sa ilalim ng dagat, umiikot at humahampas sa hangin habang naglalabas ng napakalawak na spray ng tubig na tila bagyong ipinanganak sa kailaliman. Hindi pa rin humihinto ang pag-angat ng karagatan. Ang napakalaking pader ng tubig ay patuloy na sumisibol pataas, umaalingaw sa buong subterranean space. Parang ang dagat mismo ay pilit na umaabot sa langit, binabago ang buong sukat ng battlefield sa bawat segundo. Kasabay nito, mga makakapal at malabuhay na appendages ang patuloy na sumisibol mula sa kailaliman. Isa-isang bumabakas ang mga ito sa hangin, malalaking, fleshy structures na umiikot at pumipintig na parang sinaunang ugat ng isang bagay na matagal nang nakabaon sa ilalim ng mundo. Ang tatlong dwarf-like companions ay sabay-sabay na napatras. Ang kanilang mga mukha ay sabog sa comical terror, malalaking mata, nakangangang bibig, at nanginginig na mga kamay habang pilit nilang pinoproseso ang laki ng lumalabas na entity. Walang salita ang makakabuo ng eksena sa kanilang harapan. Si Lord Light ay nakatayo sa gitna ng hangin, nakatingala. Tahimik, ngunit sa loob ng kanyang isipan, isang malawak na kalkulasyon ang biglang nag-crash. This scale is wrong. Ang dati niyang confidence sa analysis ay unti-unting napapalitan ng genuine disbelief habang sinusubukan niyang i-quantify ang mass ng lumalabas na entity. Sa kanyang tabi, ang kasama niya ay nakatitig lang, blanko, halos hindi makapaniwala sa nakikita. Sa wakas, tuluyang lumitaw ang tunay na bangungot ng kailaliman. Mula sa nagngangalit na karagatan, isang napakalaking anyo ang dahan-daang umahon, hindi lang basta nilalang, kundi isang bagay na tila hindi dapat umiral sa unang lugar. Isang otherworldly na entidad na gawa sa mismong tubig ng dagat, translucent na asul na anyo na kumikislap sa bawat galaw, na may dumadaloy na violet current sa loob ng katawan nito na parang dugo ng isang buhay na sistema. Unti-unti itong humubog sa isang napakalaking humanoid silhouette. May mga hollow black eyes na nakatingin ng walang emosyon sa buong battlefield. Isang malawak na bunganga na tila walang katapusan ng lalim. At mga dambuhalang fluid hands na dahan-daang umaabot palabas, parang handang sakupin hindi lang ang karagatan, kundi pati ang buong cavern. Sa itaas ng nagngangalit na surf, sina Lord Light at ang kanyang vanguard ay halos nagmumukhang alikabok. Mga maliliit na tuldok lamang laban sa isang mundo na biglang naging katawan ng isang higanteng nilalang. Sa gitna ng katahimikan na sumunod sa chaos, unti-unting nag-shift ang ekspresyon ni Lord Light. An artificial life form, mahinahon niyang sambit, halos pabulong. The seawater slime. Bahagyang naningkit ang kanyang mga mata habang mas ilinaw ang structure ng kalaban. So this isn't just a monster. Its entire body is the sea itself. Isang sandaling katahimikan ang bumagsak sa battlefield. Ang realization ay hindi lang tungkol sa lakas ng kalaban, kundi tungkol sa mismong katotohanan ng kanilang environment. Ang karagatan na kanilang nilalabanan sa buong oras na ito ay hindi lang arena. Isa itong buhay na entidad. At ngayon, tuluyan na itong nagising.